Wait. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Ready ka na ba sa new episode? Ako pa ba? Ako. Ayan, so welcome back sa ating podcast which is Bakit VA? And I am your host, Bri Fangonil. I am the Client Success Manager of VA Flix. And joining me today, of course, ang aking beshi, Mr. John Ryan Molik, o diba kompleta, ang aming Operations Manager. Good morning! Hello, good morning. Maka-mister naman, nakakatanda. Hindi ba? Hello, guys. So, expect a lot of, laughter dito sa episode na to, which is our bonus episode para sa inyo. And nakakapanibago lang kasi usually ang nakikita nyo is John, which is our marketing, ano siya dito? Creative. Creative marketing kinarmerlu. Ayun. So, siya yung kalamitang host natin. But for today, for our bonus episode, kami muna ng aking beshi na si John Ryan Molik. Alright. Wala kang ikakat dito, ah. Jack, alam mo na. Tatamad ako mag-edit. Charot. Okay. So, ano bang mapag-uusapan natin ngayon? Actually, may nag-message sa akin kanina. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng podcast today. Bigla ang pala desisyon na gusto niyang topic ano daw ang difference ng VA at saka pag-work sa isang BPO company. So sabi ko naman, sige G, pero let me think of some items muna to talk about. Siyempre lang mabiglaan tayo. Mhm. So ayun, so guys, we prepared siguro parang mga 30 minutes for this, pero mas ginugol namin yung time para maligo. So Actually, ay, basa pa. Pero hindi, feeling ko kanina may nag-message din sa akin. Ewan ko kung sino yun. Sabi niya maliligo din daw siya. Kaso parang nagwisik-wisik lang. parang familiar. So huwag na natin bagitin dito. Pero makikita niyo naman kung sino hindi basa ang buhok. Medyo natuyo na, syempre short hair. Oh, ayun na, nagdahilan na po siya. Ayun, so yeah, medyo parang biglaan to kasi now is July 4 sa Philippines. So tomorrow will be sa US yung, ang tawag doon, Thanksgiving nila, right? No, 4th of Independence July. Day. Ay, For the Independence people. Day? Tama Yeah. ba? Magkaiba ba yun? Yeah, Independence Day. Ayun, basta 4th of July. Yun lang yung sinabi ko kanina sa client meeting ko eh. Sabi, Happy 4th of July, Happy Holidays. So, yun nga, ano ang pinagkaiba ng pag-work sa BPO world and of course, ang pagiging VA. So, ayun na, isa na to, 4th of July. So, it means most of our clients are from US. So, medyo busy sila. Right? Tama ba? So, medyo idle tayo this hour. Yes. So kaya nagkaroon ng time. So most of our clients busy preparing talaga na to celebrate kasi parang naging anong tawag dito? Naging ritual na nila na every 4th of July is nagpe-prepare sila ng food, nag-celebrate sila, nagba-barbecue, ganyan, turkey. And I think that's for Thanksgiving. I'm not sure. Hindi ba magkaparehas yun? Hindi ko rin alam eh. Kasi huwag niyo kami i-judge kung di namin alam yung Google yan. Kasi wala naman tayong ganun dito eh. So, Yeah. 4th of July, Independence Day. Yeah, it's their Independence Day. Okay. So if may mali sa mga sinabi namin, paki-correct na lang kami please. So, huwag niyo kami i-judge. Sana hindi ito maging kabawasan sa tingin niyo sa amin. Hindi po kami perpektong tao. So, ayun, medyo busy nga sila. So, medyo idle tayo. Pero madami pa rin kami ginagawa. Hindi naman porket busy sila, hindi na kami busy. Meron lang talagang time ngayon. Yes. And why not make the most out of it na lang. Yeah, ayun, di ba? Okay, so para sa iyo ba, ano nga ba, since both naman tayo is galing sa BPO world or sa BPO industry, actually, bago masagutin yan, sa lahat ng hindi nakakaalam, syempre ngayon lang naman kami nakikita. So nagkakilala kami sa isang BPO company. Same ata ka tayo ng day na interview, right? Yes. And yun, hindi ko makakalimutan yung araw na yun na-interview tayo. Though hindi pa tayo as in magkakilala nun. Pero that day kasi, super hangover ako, super sakit ng ulo.
As in, hindi ko alam kung anong naisipan ko at tumuloy ako sa interview. Siguro, calling na din or Mm. blessing in disguise. Ayun, thankfully na nakuha naman tayo pareho and nagkita tayo during first day na, Mhm. wala, Oh. kasabayan ko na interview. Okay, sige. So, doon na, pares pala kami ng wavelength tsaka brainwave. So, nagkasundo agad. So, kaya yun, parang hindi na kami mapaghiwalay ever since Mm. nag-start kami sa company na to. So, hindi ko nila i-mention kung anong company. So, ayun, parang napagkabalan kaming kambal, magkapatid, Jowa. jowa, lahat na siguro. Ito ng panguha ng lipunan. So, yun, naalala ko rin yun, yung first, or yung interview natin. Naalala ko siya, nandun lang siya sa, gilid. Parang siyang sad boy doon. Long hair yan. Long hair pa yan. Kasi sa hindi nakakaalam, nagbabanda rin yung beshi kong yan. So, ayun nga, after na interview, same day, na hire kaming dalawa. Tapos, yung sa prod na, parang first day pa lang, ayun, nag-click na. And then, the rest is history. So, kami nga yung ewan ko kung tama, pero kami yung nakahiwalay lagi sa team. Tap Lagi kaming outcasted. No, though hindi na choice namin na Mhm. i-outcast ang mga sarili namin dahil ayaw namin sa masyadong maingay. Pero Mm. dapat kami lang yung maingay. Parang Oo. gano'n. Pero hindi naman namin napabayaan. Ayan. Isa nga 'to sa top natin, naging TL pa siya dun, right? Yes. So, back to our topic. Sorry Oh, sa medyong story namin. So, ano nga bang pinagkaiba ng BPO sa industry sa pagiging VA? ayun. So, siguro first, let's define BPO. It's a business processing outsourcing. So, dito parang we practice a company or a company itself is hiring a different organization or third party and to do their tasks, handle operations, parang do their sales, provide services for that certain company. So yun yung BPO. So here parang I think we have four categories for BPO like inbound, outbound, chat, and email. Ayan. So doon pwedeng customer service, pwedeng tech support, or pwede ring mga doing outbound services like offering products and the organization services. So ayun siya, doon tayo yung tinatawag na BPO. So for VA naman, medyo mahaba-haba to sa VA. Napaka-complex eh. Though complex rin naman sa BPO, but here parang when I started working sa VAFlix, dito ko mas naintindihan how VAs work. Ayan. Actually. So dito, nagpe-perform tayo ng different tasks from our clients. So napaka complex ng job role natin dito, job description and roles and responsibilities. Kasi here, clients are really selective rin when it comes to hiring their VA, lalo na sa experience na need kung saang industry sila nag-work. So for example, client is looking for a bookkeeper, so they prefer someone who is a graduate of accountancy and Yeah. or something related about finance. Or a VA is good in graphic designing because they want someone who will post in their social media for marketing. So they will hire someone who has graphic designing experience or marketing. And so they will hire someone who has those experiences. So basically, napaka on point ng mga needs ng mga clients when it comes to hiring their virtual assistant. But also there are some clients who are open with VAs with any or no experience at all. So let's say a newbie. And so may mga hindi strict when it comes to experiences kasi ang pinapagawa is purely admin tasks lang or general VA or general admin tasks. So ayun, so pero ang requirement dito is dapat you can adapt to changes and also you are flexible. So, yun pala 'no. So, madami kasi, kaya rin naisip ko 'tong topic na 'to kasi madami rin nagtatanong. Lalo na nung naging manager ako dito, parang galing sila ng BPO,
world or industry. So para nila akala nila same lang. Ano ba yung difference since newbie nga sila sa pagiging VA. So pwede pala 'yun no, OM na kahit newbie ka, pwedeng-pwede kang maging VA. Tama? Tama, syempre. Ah. So, syempre, lahat naman ng VAs nanggaling sa no experience. And then, doon na lang sila nakakuha ng knowledge, experiences, nakakuha ng skills nila sa mga first job nila, second job, until such time na maging totally well-honed or well-experienced virtual assistant sila. So, everything nagsimula sa pagiging zero, syempre. Correct. Actually, isa ko dyan. So, dati, after nung company na pinag-workan namin ni OM Rai, bumalik ako actually sa BPO industry. Nag-handle ako ng madaming account. And then, pandemic hits. Diba? So, and then, work from home, ganyan-ganyan. Pero the time kasi wala ako sa Manila, wala ako dito sa place namin, which is La Union, kung saan pwede ako mag-apply. And mahirap since Manila yung pinag-applyan ko and gusto nila mag-visit doon for interview kahit saglit lang, ganun. So, nag-search ako sa Facebook. Nakita ko tong parang cold caller, Kinemerlu, ganyan. And hindi ko pa alam na VA yon. So, wala akong ka-idea. Nag-apply ako. And nagulat ako, kliyente na kano, taga-US agad yung kausap ko. Which is meron din silang manager that time. And ako na walang kaalam-alam kung ano ba 'tong pinapasukan ko, ang sagot lang diyan is of course YouTube, research, 'di ba OM? Para may konti ka namang knowledge. And, ayun, naka-gain ako ng experience at medyo nagtagal naman ako dun. Kaso nag-close kasi yung account na yun, eh. So, kasi parang cold caller for real estate. Yun, Mm-hmm. ginawa ko. So, 'di ba merong mga time na ano nang tawag dun? Yung bigla silang nagko-close kasi inflation? Oo. Ayun, ayun. So, medyo nag-pause sila. Ikaw, OM, meron ka bang experience as a VA? As a VA, yeah, before, pero way back pa eh. Siguro mga year 2016 na Oh. nag-dala ako na mag-work from home. 2016. I think, 2018 I should say. Kasi 2016, nasa Baguio ata ako noon. Yun rin, same feels. Nag-search lang ako sa web ng mga work from home jobs. Kasi medyo nagbo-boom na rin yung work from home before eh. Mhm. Kaya ayun, why not i-try ko para hindi naman sayang yung pag-uwi ko dito. So ayun, nakuha naman, pero same steps lang gagawin. Kailangan before applying for a job na totally wala kang alam, of course, kailangan natin mag-research. Like sa Facebook, may mga groups naman diyan, YouTube, sa Google. There's a lot of resources na we can check for us to learn. And then ayun, nakuha naman ako dun sa job. And then year 20 or same year 2018, I think, doon na ako nag-decide na parang hindi para sa akin ang work from home. Walwalero akong tao. Hindi ako sanay na nasa bahay lang, hindi ako sanay na walang kausap. So ayun, nag-apply ulit ako sa BPO. And then yun, doon kami naging magka-work ni Bri. Mm. Pero now, I decided to work from home ulit dahil nagsawa na ako sa maraming tao. I know maraming makaka-relate dito. Sawa na kayo sa maraming tao, sa maingay na kapaligiran, sa traffic, sa init, sa lahat. So, ayun, I decided to work from home ulit. Ayan siya. Ayun. So ako din, yan din yung fear ko before. Like, working from home, baka mabagot ako, ganyan. Wala akong nakakasalimuhan ng mga tao. Pero actually, ang daming advantages ng working from home. Oo. Isa na yan, hindi mo kailangang laging maligo. Kilala ako eh. Hindi naman isa sa atin, pero yung previous episode, I think, parang sabi nila naliligo sila, pero I think not. Hindi sila naligo dati. Hindi ko kilala kayo. May pa-quote-quote pa sila eh. Ayun. So, ayun. Isa yun sa advantage. Actually, hindi. Dapat araw-araw tayo maliligo. Pero, Hygiene, syempre, of course. hygiene, yeah. Pero alam mo naman, lalo ngayon maulan, nakakatamad din minsan na pag malamig. So, isa Well, yun.
yeah, compared naman sa pag nag-office ka, of course, may time na kailangan ka maligo, parang before pumasok. Ayan, Correct. pero ang advantage ng working from home, parang anytime pwede kang maligo kasi wala ka namang hinahabol na office, wala kang hinahabol na oras. Kasi parang let's say naka-shift ka na sa client mo, naka-duty ka na. You can take a break na parang siguro 10 to 15 minutes, paalam ka lang, I'll just take a break, tapos maligo ka, mag-prepare ka na rin ng food mo, dalhin mo na sa harap ng station mo, then balik trabaho. That's it, di ba? Chill lang. Totoo rin 'yan kasi madami namang client na sobrang bait din 'no, Oo. na, 'yun lang yung pinagkaiba rin siguro na mai-add ko. Siyempre sa BPO, hindi yung kliyente mismo yung kausap mo, 'di ba? Mm. Pero sa pagiging VA, most of the time kausap mo yung kliyente directly. So, nung una nakakaba, 'di ba, Oo, kasi client na mismo yan eh. Parang oo. siya yung may-ari ng kumpanya, ganun. Correct. Tapos, parang English pa 'to, te, Diyos ko, magmi-meeting kayo dapat presentable ka. Pero hindi, dito ko rin lang, na na-open, parang mas nalina na Malinawan. nalinawan, thank you. Nalinawan ako nung nandito na ako sa VA Flix kung paano makisalamuha sa kliyente ng sobra. Kasi dati before ako maging, client success manager, ang handle ko ngayon podcast, eh. Project manager muna ako and handle ko dun is VA. So ayun pala, I think alam niyo naman na we have 2 departments in our company. We have the podcast department and of course the VA department. So ayun, nung nandun ako, lagi namin kausap yung kliyente. Siyempre, kami muna ang mag-uusap bago kami mag-endorse ng mga VA natin, right? So, ang chill lang nila. Minsan nga nakapambahay din lang sila eh. So, ang advice ko lang is huwag kayong matakot, 'di ba? I-try nyo lang din kasi napakaganda talaga na maging VA para sa akin na. Kasi yun nga, dagdagan ko lang, there's an impression kasi na kapag si client mismo ang kausap mo, nakakatakot. Dapat professional ka. Dapat yung choice of words mo in a professional way, of course. Pero once na nakaharap mo na yung client, normal lang pala silang tao na nagjo-joke around rin, parang normal lang magsalita, walang kaarte-arte sa katawan. Kasi syempre, during client meetings, naka-open dapat yung camera. So ayun, naka-open cam sila, nakapambahay lang sila. Minsan itutour ka pa nila or I'm in my kitchen right now, ganun. Naka-work from home rin sila, ganun. So wala, ang cool lang. So bago sa experience ko rin talaga yun. Ganun. Ayun yung difference nila na once you're a VA, you will work directly Yeah. sa client mo. And a BPO, in a BPO company, you will work parang under third party. You will be in a third party organization. Ayun siya. So hindi kayo mismo sa mismong organization or company nag-work, but in a third party company. Ayan, correct. And sa mga aspiring na galing BPO world or industry dyan na gustong mag-venture ng pagiging VA, itong podcast ay para sa inyo. Are you a skilled virtual assistant looking for your next opportunity? Join our team at VA Flix, where we provide top-notch virtual assistant services to busy professionals. As a member of our team, you'll have the opportunity to work with a variety of clients and gain valuable experience in the field. Send us an email at recruitment@vaflix.com. What are you waiting for? Apply as a virtual assistant at VA Flix today, where your skills and expertise are valued. And of course, let's move on sa ating next topic since nandito na rin tayo at naumpisahan na rin namin. Ano nga ba ang mga disadvantages and advantages ng pagiging VA and of course sa BPO industry? I think let's focus more sa mga advantages para naman makapag-isip sila. Yeah. For VA, sige, unahin natin sa VA. Number 1 to sa lahat, work from home.
Mm. permanent work from home, of course. Ito yung parang uh, catch sa pagiging VA. Parang kahit saan ka pumesto na lugar sa bahay ninyo, okay lang. As long as, of course, you're in a quiet place, comfortable ka, then you're all good. So, second, save on transportation. Mhm. Ngayon, for me, sobrang tipid kasi lagi magastos sa gas. Kasi before, nung Actually. nag-office ako, sobrang gastos sa gas. Ayan. And sa mga namamasahe naman or mga commuters, of course, bawas sa usok, tipid sa pamasahe. Ayan. Eh, kung ako lang din kasi, well, hindi kita sa mukha, pero maarte kasi ako. Ayan. Ayoko sa mauusok na lugar. Ayan. Kaya isa yun sa mga kinonsider ko rin before. And ito, pinakagusto ko. Actually, gusto ko lahat. Pero ito yung Mhm. pinaka. So you can work as you travel. So Mismo. ilang beses ko na to na-try. So pag nadalaw kami sa kamag-anak namin, kapag nagta-travel kung saan-saan, and hindi ko na lang sabihin kung saan man yun. Basta, ayan, kung saan-saan. So, ayun siya, maluwag ka sa oras mo. Pero as long as, of course, if you're traveling, make sure na Mhm. malakas yung internet connection nyo or Correct. Wi-Fi sa mga lugar na i-visit ninyo or pag-i-stayan ninyo. Yeah, Ayun, as long as nagagawa mo naman yung trabaho mo, 'di ba? exactly. Hindi naman na nila alam kung saan lupalop ka ng mundo. Mm. And ayun, basta magawa mo yung trabaho mo and gusto ko rin yun kasi na-try ko na rin yan, eh. Hindi ko na rin sasabihin kung asan ako that time. Pero nag-work din ako na wala ako sa bahay. So, actually hindi siya work from home, work from anywhere, charot. Yeah. Ayan, 'di ba? So, WFA talaga dapat. how about sa BPO naman? Siyempre may mga advantages din naman 'yan. Yeah, of course. Sa BPO, of course, always in demand Mm. pagiging sa BPO industry. And also, fast growth. Um, I can vouch on this sa fast growth kasi there's a lot of career opportunities na sa BPO company or sa BPO industry. It can improve your skills and competencies faster dahil Mhm. sa marami tayong coaching sessions dito na nagaganap, and then of course mentoring sessions from your higher ups or from your managers. Ayun. So isa rin 'yun sa mga hindi ko makakalimutan kasi marami akong managers before sa BPO company na talagang minentor ako at kinoach ako. So kaya siguro nakarating rin ako sa pwesto ko ngayon dahil sa kanila. So thank you guys. If you're ever gonna watch this video, I'm not gonna mention your names, but Shout you out! know. Charot. Ayun. So both have their own advantages in a good way. So parang nasa sa inyo na, it's still up to you kung ano yung prefer ninyo na daan or path. Pero of course, if you wanted to permanently work from home, we're open. Or there's a lot of companies Mhm. na nag-hire or hiring ng mga aspiring virtual assistants, mapa-newbie man yan, or well-experienced. So, huwag kayong matakot. Parang if you wanted to go out from your comfort zones, then you should try. Correct. Wala namang mawawala, 'di ba? So, and the good thing is, of course, if you will try, bakit di pa dito sa VA Flix, 'di ba? Oo, Charot. diba? Hindi kasi of course, if you wanna be a freelancer, freelancer is yung parang mag-isa mo, independent ka, maghahanap ka ng kliyente mo, ikaw ang sasabak sa mga tawag na interviews ng mag-isa mo, right? Pero kapag newbie ka, of course, mas maganda pa rin yung may support ka, 'di ba? Lalo That's na consistent. yung yeah, tama. So, andito naman kami, ayan. So, hindi naman sa pag-aano, pero of course, isa ang VA Flix sa sana na maisipan yung mag-apply dito kasi madami kaming mga managers here na tutulong sa inyo, lalo na kapag newbie kayo, how are you going to handle your clients. Pag-usapan din natin, yung total nandito na rin lang tayo, kung ano nga bang advantages ng
working with an agency as a VA compared working as a VA independently or as a freelancer? So, ayun, parang galing na mismo, kakasabi mo lang, meron tayong support system, of course, if Mm. we're working under an agency as a VA. Kasi pwede tayong humingi ng advice or suggestions or help in total. If ever meron tayong issues with the client, like hindi natin alam paano i-handle yung situation, they can definitely reach out to their respective um, agency managers for assistance. Ayun. And also, kasi hindi maiwasan to parang to be honest, may mga clients talaga na bigla-bigla na lang mawawala or Mm. i-shut down na yung contract, ganyan i-end na yung contract dahil parang nakuha na nila yung gusto nila or naubusan na sila ng ipapagawa. Aray, kapag naubusan na sila ng ipapagawa and all, mag-end na yung contract ninyo or thanks for or sasabihin ka na we'll just contact you back once we have Mm. something for you or additional tasks for you. So ganun. May mga hindi for long term na clients. Ayan. So if you're working under an agency, ang advantage nito sa mga short projects na yun is andito kami to provide or to look for another client for you. Parang ganun, nang agad-agad. Well, hindi naman sa agad-agad, but it may take time, siguro a week or two, Mhm. para makahanap ng replacement or new client for you. Ganun. So, if you're working independently naman, same situations. Yun nga lang, tanggalin natin si support system, tanggalin natin si managers, tanggalin natin yung help na manggagaling sa agency na maghahanap ng panibagong client for you. Kasi if you're working independently, well, ikaw mismo yung maghahanap ng Mhm. client mo. Parang gano'n na mag-search ka sa, for example, sa Upwork, sa LinkedIn, Mm. or any websites na pwede mong paghanapan ng trabaho. Ayun. So, syempre, maaligaga ka dyan or mape-pressure, ano ba, wala akong makitang client, gano'n. So, compared sa working in an agency, of course, we have resources, we have connects, we have the network Correct. to look for clients for you. So, I think yun yung difference or advantage ng working under an agency as a Correct. VA. Ayun. So, ayun, good point lahat ng sinabi ni OM and additional din, I wanna be transparent na rin na mahirap talaga. Swerte na lang if makakuha ka ng kliyente, lalo na kapag newbie ka, makakuha ka ng kliyente independently, right? So, lalo na sa Upwork is parang ang daming kakompetensya. Kung hindi pa well-established yung account mo dun, hindi ka talaga nila papansinin. Aminin na natin sa hindi. And, pero working in a agency or working with us, kami nang bahala doon. So lahat, kukuha ng kliyente para sa'yo, antay mo na lang talaga yung tawag namin kung fit ka ba sa kliyente na 'to, ila-line up ka namin. Pero siyempre itatanong ka muna namin kung gusto mo ba 'tong JD na 'to, ganyan, kung saan ka komportable. Of course, we want to kayo yung ano namin, mga VA namin yung parang, paano ba? Ayan mo yan. Parang yung skip, Sulong sa pangin. yung parang sila yung ano, talagang bumubuhay na rin. Kasi kung wala hindi naman sa ano, pero kung wala ng mga VA namin, sino Wala naman rin. oo, wala ring kliyente, right? So ayun, napakalaki ng advantage in working with a, agency compared sa pagiging freelancer. Ayun. So parang ito yung stepping stone niyo. All of our VAs, kayo yung bread and butter. Ayun. Wait lang, wag mo 'tong isasali. Kasi parang dollars yung kasi Huwag niyo ikakat to Huwag niyo ikakat. gago, Okay, bilang ka na lang. Or mahaba saan? naman yun, 'di ba? Ano pa natin end? So, hindi namin alam paano i-end tong podcast na to. So,
Biglang cut na lang. Ikat yun na lang. Hindi, charot. Hindi, kasi sobrang abrupt. Tama ba yung word abrupt? Nitong ano na to. Oh, abrupt spell. Biglaan. Oh, Sobrang biglaan ng bonus episode na to. So, wala talaga kaming uh, crickets. wala kaming parang Preparation. prep, oo, kung Proper paano prep. ba, Parang ganun. oo, intro, outro nito, wala siyang flow, actually. Okay, OM Ryan, why should we choose VA Flix? Ayun. So, first, of course, work from home tayo. Ayan. Isa sa mga panghikayat yan, definitely. Yes. Second, support system. Andito tayo palagi for any help needed ng mga contractors or ng mga VAs natin. Of course, may mga times lang talaga, like syempre pag tulog tayo, hindi tayo nakaka-respond right away. But parang anytime, any moment, as long as we can hold our phones and respond to your messages or queries, we're there. Hindi kami nawawala sa support. And the third, of course, you will gain new knowledge and experience rin. And sa pagiging VA or pag-apply sa VA Flix, because you will definitely learn a lot of things na hindi natin matututunan sa outside world. Mhm. And of course, meron rin namang mga mentoring sessions. Compared sa BPO, of course, may mga mentoring sessions from your managers. But here, meron rin tayong mentoring sessions directly from our clients. And Okay. from us din naman, hindi yun nawawala. Like touch base, coachings and all. So I think yun yung top 3. Marami pa siguro, marami pa for sure, pero dahil in-on the spot mo akong tinanong, yung tatlo lang muna ang masasabi ko. And of course, add ko rin, hindi talaga kayo magsisisi. Kasi ako, if ever wala ako dito, hindi naman sa pagiging bias, I will choose VA Flix. Why? Kasi I don't wanna compare, I don't wanna, pero parang ang chill dito sa VA Flix. Lalo na kaming mga core team, even our owners, if you will meet Karen and John, hindi si John na host namin. So, magkapangalan lang sila. So, if you will meet Karen and John, they're very cool peeps. Peeps yun, di ba? Parang cool tayo. Mga Peeps. bagets. Mga bagets tayo yan. Ayan, so they're very cool. Pero of course, if work. Pero you can always reach out to them sa Slack. Ganyan. Our VAs, hindi nakakausap din nila yung mga owners namin from time to time. And we have fun here, even though work from home. We always have our virtual, ano tawag doon? Kakatapos lang 1 natin hour. Ayan, virtual fan hours, and you can win prizes and everything. So, hindi mo talaga mafe-feel na parang, ay, ang boring, mag-isa ko lang, wala akong kausap. So, here's a VFlix. It's fun, fun, fun all day. Charot. And dagdag ko lang din pala, sorry, hindi ko na-mention Mm. na of course, if you're working from home, you're working with your family. So nakikita mo yung inspiration mo kung bakit ka nagtatrabaho, bakit mo pinagbubutihan sa araw-araw. So parang there will come a time na mapapagod ka or mawawalan ka ng gana, pero titingin ka sa kanila, hindi pwede. Hindi Totoo. talaga pwedeng sumuko. Yung pamilya mo nakikita mo sa harapan mo. So, yun. Kasi for me, yun ang cheesy pero isa kasi yun sa mga reasons ko why. Kasi I want to see my mom every day. Aw, di ba? Pero to. MMK songs here, please. Charot. Hindi, actually, totoo yun. And, lalo na pag stress ka na, di ba? They're always there. Parang, tingnan mo na lang sila. Kasama ko aso ko lang eh. Pero, ayun nga, good point din. And, of course, ayoko na lang anuhin, pero you will earn sa pagiging VA. Promise. Kasi, even though na may kliyente ka na, hindi na nagsistop doon. You can always add more clients. Tama ba, OM? Long as na-manage mo yung time mo, of course. Time. And, siyempre, hindi conflict. Hindi ko And, hindi mo madidisregard yung
isang client mo or maapektuhan yung quality of your Mm. work. And Correct. yun lang. So here in VFlix, we allow full-time, part-time. May full-time ka, gusto mo pa ng part-time G. Basta of course, we will assure or bigyan mo kami ng assurance na you can do your job well. Sabi nga ni OM, dapat hindi mo napapabayaan yung mga kliyente mo. So, ayun. I think it's a good bonus podcast episode, OM. Thank you so much at um, ano tinanggap mo yung invitation ko or yung pangungulit. Ayun na mag-Tagalog. Ano ba yung Tagalog na yun? Basta yun. Pinaunlakan mo kami. Ayan. Na, actually, chinat ko lang talaga siya. Totoo yun. Na kinulit ko lang siya. So, sa pangulit ko, sana nakapulot kayo ng magandang mga tips or na-enlighten ang inyong pag-iisip kung ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng BPO industry or BPO world sa pagiging VA and why you should choose VA Flix. Tama? Yes naman. Ayun. So again, thank you so much, OM Ryan, ang aking beshi. Charot. Di ba yun yung usong yung bakit? Yung tumbling. Basta yun. Isa, total bonus podcast naman ko. Pwede namang may pasample. Bit nga. Hindi, charot na. Baka mawala ako ng trabaho. Ayun. So, if you wanna follow us, of course, we have our Facebook page. We have our Instagram, TikTok, and of course, our YouTube channel. You can just search VA Flix, or you can visit our website, vaflix.com, or you can send your resume at admin@vaflix.com. Tama ba? Recruitment@vaflix.com. Yun. Hindi ako Kung naman mag-edit na ito, pakilagay dito. Yeah. Mga links. And of course, we're going to link everything sa aming description. So that is it for our bonus episode. OM Ryan, thank you so much, and we'll see you again next live. Charot. In our next episode. Bye. Later. Bye. Thank you so much, everybody, for listening to this episode of Bakit VA. If you have any topics that you want us to talk about, or if you want to be a guest here in our podcast, you can send us an email at studio@vaflix.com. Again, thank you so much. Hope you enjoyed the episode. Bye-bye.